Update po tayo mga ate at kuya doon sa kaibigan at supporter ni VP Sara. Hindi na ni VP Sara, supporter din ni PRRD na taga Cebu na si Dr. Rowena Burden. Take note, doctor ito ha, pero naipatumba. Hindi naman tumba na literal na tegi boom boom, pero pinilayan, pinakulong. Eto po ang, kasi di ba kahapon wala tayong masyadong proof na siya ay talagang nadala sa presinto, nakuhanan ng mugshot, at ang sabi nga po ay magpapiyansa. Sabi ng iba, ang pagkakaintindi namin Maui, nakapagpiyansa siya so hindi siya nakulong. Well, puntahan natin yung Facebook page niya kung merong update ha. Open ko lang mga tet kuya para makita nyo. Tingnan natin kung nakakapag-post na siya. Alright. Yan. Nandito tayo sa Facebook ni Dr. Rowena Burden. Kaaway itong mortal na kaaway ni Cebu Governor Gwen Garcia, na nanay ni Secretary Cristina Frasco, na dating spokesperson ni VP Sara. Ngayon, si Cristina Frasco ay Department of Tourism Secretary. Naging trending and naging controversial po ang DOT dahil yung kanilang Love the Philippines video ay binili lang online. Pero ang budget nila 50 million. 50 million tapos bumili lang ng video online. Video ng Thailand, ng Indonesia, ng iba't ibang bansa, hindi video ng Pilipinas para i-promote ang ating mga tourist destinations. May video pa ng desert in the Middle East, I think in Dubai, yung mga sandun. Siyempre meron din tayo dito sa norte ng mga ganyan, desyerto, pero ang desyerto natin hindi sobrang barren. May mga puno-puno pang konti, hindi malaki ang desyerto ng norte. Pero siyempre ang magandang desyerto, yan, yung mga nandyan sa Middle East and Africa, di ba? Pero ayun nga po, siguro tinamad na lang mag-shoot sa Ilocos, bumili na lang ng video online. And take note, 50 million ang budget sa rebranding na yon. Binura nila ang video nila. And dahil nga po doon, maraming nang-bash kay Cristina Frasco. Hindi lang mga DTS vloggers, number 1 na rin dyan si Direk Daryl Yap, si Miss Sas na unang-unang nagbulgar na ang video ng ating tourism promotion ay binili laang sa internet at hindi talaga lahat shot in the Philippines, nagtitipid. So, akala ko ba 50 million ang budget? Bakit nagtipid? Hindi pa kasya ang 50 million sa 2 minutes video? Sa 2-minute video na tourism promotion? At bumili na lang online? Magkano ginastos nila? Gumastos ba sila ng 50 million sa binili nilang video online? Anyway, dahil nga po na pinag-initan si Cristina Frasco, nagbakasyon, parang nag-wellness leave, tapos parang nababash nga ang pamilya ni Franz Castro, Cristina Frasco, baka Franz Castro naman sinasabi ko, ni Cristina Frasco na anak ni Gwen Garcia. Si Gwen Garcia pumalag, don't mess with us daw sa mga kritik ng kanyang anak at saka sa kanya din, wag daw silang guguluhin, wag daw silang kakalabanin. Ang nakakapagtaka lang, bakit ganito ang mga nakaupo ngayon? Public servants ang mga yan tagapagsilbi ng mamamayan. So para silang mga katulong, 'di ba? Alila ng taong bayan, pero parang sila ang hari. Sumusweldo sila galing sa buwis ng taong bayan, so dapat nagpapakumbaba ang mga yan, hindi balat sibuyas. Bakit para naghahari-harian? And ito si Dr. Rowena Burden, ang isa sa mga naglakas loob na banggain ang isang Gwen Garcia. Hello, Governor Gwen, shout out to you, I'm a fan. Huwag nyo akong hindi, I'm not messing with you po. Kuha ko po yung inyong message na don't mess with us. Yes, hindi, I'm not messing. Shout out, yes. Pero si Dr. Rowena Burden, number 1 na kaaway ni Governor Gwen Garcia ng Cebu. Okay? Ang dami yung mga isinawalat, ang alam ko po, backed up naman yan ng evidence. Kaya lang, unfortunately, si Dr. Rowena Burden na ipakulong kahapon. Ito yung, tingnan natin kung may bago siyang post, di ba? Ito yung nakapin niyang post. Binabatikos niya si Governor Gwen Garcia sa pambubuli or pamamahiya, kung di man pambubuli, parang pareho lang din, sa pamamahiya sa isang netizen na siguro nagbumabatikos sa kanya. Wala pa rin pong bagong post si Dr. Rowena Burden. Yan pa rin yung post niya nung pumipirma siya sa warrant of arrest niya. Ngayon, may nag-message sa akin. Siguro ipakita ko sa inyo yung screenshot. Puntahan muna natin yung kaibigan ni Dr. Rowena Burden. Okay.
Eto. Papakita ko sa inyo mamaya-maya ang konti yung mugshot ni Doc Rowena. May hawak siyang ganun pangalan, tapos pinipicturean sa stasyon ng pulis, okay? Yung post ni Miss Pam Baricuatro na kaibigang matalik ni Dr. Rowena ay ito pa rin yung pinakita ko sa inyo kahapon. Pero may post siya, may latest post siya na binura niya. And then may latest post din siya kaninang umaga na binura niya ulit. Mabuti na lang may nag-send sa akin. Hindi ko alam kung bakit binubura niya yung mga posts niya na mga pambabatikos kay Governor Gwen Garcia. Maybe siguro para ano lang, para bigyan lang yan ng update yung mga concerned na mga kaibigan nila, no, at supporter ni Doc Rowena. And then bago magtanghali siguro binubura niya yung post niya, parang umaga niya pinopost tapos binubura din niya para hindi nga siguro mabasa ng mga ng kampo ni Governor Gwen Garcia. Ito po yung sinend sa akin na post niya kanina na binura niya. Nakita nyo kanina, di ba, walang update sa post ni Miss Pam. Eto, sinend sa akin. Cebu, why did you allow our future to be in the hands of tyrants? Power tripping, save Cebu yung hashtags. Binura niya to. May post siya kahapon na binura patungkol sa nahirapan silang magpiyansa, di ba? Yun yung vlog ko kahapon. Nahirapan silang magpiyansa dahil parang pinopolitika. Kaya nakulong si Doc Wee. Nakakulong ngayon. And kung makapagpiyansa man yan, baka sa Lunes, baka Martes pa yan makalabas. Alam niyo naman yung bureaucracy, ang bagal-bagal, no? Ang processes sa Pilipinas. Bakit daw pinapayagan ng Cebu na ang kinabukasan ng mga Cebuano at ng probinsya ng Cebu ay nasa kamay ng mga diktador? Sino tinutukoy niya diyang tyrant? Malamang si Governor Gwen Garcia. Hindi man niya pangalanan, well, kung i-analyze po natin, yung gobernadora, syempre ng Cebu, ay parang diktador daw. Bakit pumapayag ang Cebu? Bakit pumapayag ang mga Sugbuhano, mga taga-Sugbo, na may nagpa-power trip? Public servant nga, di ba nabanggit ko kanina? Ba't kayo pumapayag na ganyan? Ito po yung mugshot ni Doc Wee sa police station. To. Dalawang picture kasi yan eh. Open natin. So. Yan. May picture siya. May side profile. Nasa stasyon ng police. Nakulong ang bumabatikos kay Governor Gwen Garcia. Kung may bumabatikos, kailangan makulong. Kapag kapinuna natin ang mga nakaupo, kailangan makulong tayo. Hindi ba sila pwedeng tumanggap ng criticisms? Well, maraming po medyo ang tawag dyan, may term dyan eh. May term na ginagamit. Medyo maangas nga kasi si Doc Rowena Burden. Palaban, parang ganun na. Kind of a spicy yung kanyang personality. Palabang talaga. Pero ang alam ko mga ate at kuya, hindi ito lumalaban ng hindi niya kayang ipanalo. Na ipakulong nila ito, sa tingin nyo lalambot si Doc Rowena Burden? Halimbawa, habang nasa kulungan to, baka nabubugbog na to ng ibang mga nakakulong na babae doon. Kasi syempre hindi naman siya pwede isama sa selda ng mga lalaki, no? Malamang isama siya sa selda ng kababaihan, o kaya naman mag-isa lang siya. Pero syempre, malay nyo, may tumatraidor sa kanya sa kulungan. Sana wala sa kanyang gumanon doon. Lalo't kilalang pamilya rin naman siya ang kanilang pamilya sa Cebu. Pero syempre, nagantihan talaga si Doc Wee. Pero sa tingin nyo, mababahag ang buntot ni Doc Wee pagkalabas? I have a feeling makakapagpiyansa yan next week. Parang ginawan nga daw ng paraan, sabi ng mga commenters, na ipakulong ito ng Friday and mabagal nga yung process. So hindi nakapag-post agad ng bail at pinahirapan pa ng konti, baka may delaying tactics. Hanggang sa hindi na makapagpiyansa, and ngayong weekend, tenga sa kulungan dahil hindi nakapagpiyansa. Magantay na lang ng Lunes, mag-withdraw ng pera, or dalhin ang pera sa presinto, i-process ang papers, and mga Tuesday siguradong labas na, if not mga Monday afternoon. Pero pinilayan si Doc Wee, no? Ngayon matanong ko kayo mga ate at kuya, sino ang nasa Cebu nung mga nakaraang araw?
na nagtakal-takal ng bigas. May connection kaya ang pagpunta nung nagtakal-takal ng bigas na 20 na lang sa pagkakakulong kay Doc Uy? Bakit ang kinakampihan ng administrasyong Kuting ay yung gobernadora? Well, utang na loob, syempre, dahil nanalo ang Unity sa Cebu. Pero kaibigan ni VP Sara to. Ano kaya ang nararamdaman ni VP Sara na ganito ang nangyari sa supporter niya? At ano ang mararamdaman ni VP Sara kung lahat kami mga DDS ipatumba dahil puna ng puna? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.